Hallelujah. Hindi ko na po kayo tatanungin kung ready kayo mag-worship sa Panginoon. The moment you decided to come here, alam kong handa na tayo na magpuri sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya tayo pagalak at magsaya sa ating Panginoon sa umagang nito. Hallelujah. Would you have your hands for Jesus? Sabi mo sa loob. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may awit, may sayaw at pagpuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang buo sa kanyang handog. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na mapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsawa para lang sa Kanya. Hallelujah! Dahil magalang sa ating Diyos, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may awit, may saya, at pagpuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang buhos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na makasan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kanyang handog, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan. You sing. Handog niya ay kalakasan sa bawat puso na mapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanina, ay para lang sa Kanya. Yes, Lord! Ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Ay para lang sa Kanya. Sumigaw! Lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay, kaya purihin siya, awitan siya, at luwalhatiin siya. Ay, sumigaw! Sumigaw! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Ang lahat ng
ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw. Hallelujah! Napakasarap magpuri sa ating Diyos. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagsamba. Amen po. Hallelujah. Patuloy tayong umawit at magpuri sa ating Diyos. Not by our emotions. Pero tingnan natin kung sino ang Diyos. Kung ano ang Diyos sa atin. Siya yung unang umibig sa atin. Even though we are sinners, Christ died for us. Kaya marapat lamang ng ating tugon sa kanyang pag-ibig ay siya ay sambahin, siya ay luwalhati, sapagkat siya ay Diyos at siya ay karapat-dapat na bigyan ng papuri. Let us worship Him. You lift up your voices, your hearts, your praises, sing your worship. For He is worthy of all our praises. Hallelujah, Jesus. You sing it to the Lord. We love to worship You with all of our hearts, with all of our strength. We love to worship You, give Him praise, giving You praise, giving You praise. Oh Lord, we love to worship You. Yes, Lord. Worship Him with all your hearts. We love to worship You. You talk to Jesus today. With all of our hearts, with all of our strength, we love to worship You, giving You praise, giving You praise. Oh Lord, we love to worship You. We love to worship You, Lord. We love to worship You. Come on, church. With all of our hearts, with all of may this song be true to us. We love to worship You. We love to give You praise, oh God. Giving You praise, giving You praise. Oh Lord, we love to worship You. Sa ulit pagkakataon, let us worship Him. Worship Him. We love to worship You. Yes, Lord. With all of our hearts, with all of our strength, we love to worship You, giving You praise, giving You praise. Oh Lord, we love to worship You.
worship. Siya'y karapat-dapat sa ating pagsambasa. Ano man yung ating mga pinagdaraanan, alam natin ang Diyos ay tumutugon sa ating mga dalangin. He is always in control. Amen. Kahit minsan, iniisip natin, tahimik ang Diyos. Pero hindi. Siya'y gumagawa. Amen. At ang kanyang kakayahan is limitless sapagkat siya ay Diyos. Amen. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya ang ating tugon sa kanyang kabutihan ay ang ating pagpupuri at pagsamba. Hallelujah. Let's sing our hearts to Jesus. Let us worship Him. Sabihin mo sa Panginoon, and I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You sing your praises to Jesus. Sing praises to your name. Come on, you sing. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing your hearts out. And I sing praises to your name. Lift your hands to Jesus. Oh Lord, your hearts. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give glory to Jesus. We give glory to your name. Glory to you, Lord. Oh Lord, glory to your name. Yes, Lord. Oh Lord, for your name is great
Tayo umawit sa ating Diyos. Sing your worship. Sing your praises. He is worthy of all the adoration. Tayo magpasalamat sa ating Diyos. Kaya naman dapat siya sa pagsamba. He is greatly to be praised and greatly to be praised. Let us continue to worship Him. We give glory to your name. Salamat, Panginoon. Oh Lord, sambitin mo yan sa Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Oh, salamat, Diyos. For your name is great and greatly to be praised. Sing your hearts to Jesus. Give glory to your name. Give glory to Him. Honor Him. Sing to Him. Glory. Worship Him. Salamat, Panginoon. Ni minsan hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pinapayagan. Dapat siya sa ating pagsama. Come on, church. We give glory. Give glory to our King. You're worthy, Lord. You're worthy, Lord. You're worthy of our For your name is great and greatly to be praised. Awitin mo yun ang iyong mga lapit, mga puso. For your name is great and greatly to be praised. Sapagkat ikaw ay Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang Diyos na umahon sa amin, sa aming kasalanan. At ngayon, Panginoon, we praise you. We thank you, Panginoon. Maglabas po kayo ng 1/4 sheet of paper at joke lang. Parang classroom no? Parang parang merong IT glitch. Wala yung title. Anyway, ayusin muna ng ating IT group. Parang naghang. So, ayun. So, ito po yung ating tema sa buong taon ng 2026. Sa totoo lang po, nagsimula tayo ng ating anniversary ay November, no? So, medyo alanganin siya, no? So, December, occupy tayo sa Kapaskuhan. So, kaya minabuti ko po na simula ng taon ng
ibaba yung pong ating tema para sa gayon makita po natin yung kahalagahan kung paano po tayo dumating doon sa temang yon. Napakaganda po kasi dahil makikita po natin yung kalutasan sa ating paglalakbay. Parang ayaw pa rin, ano? Talagang merong So ang ating pong anchor verses para sa ating year theme ay sa Malakay 3. So madalas alam po natin yung si Malakias. Common po sa atin pagka offering time, sinasabi po yung Malakay 3:10, di po ba? Ngunit higit na mahalaga po yung konteksto nung sinasabi po ni Malakias sa mga Hebreo. Higit sa lahat sa mga kaparian, no, sa mga saserdote. Kaya ito yung sinabi niya, ngunit sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? At sino ang makakatayo kapag siya'y nagpakita? Sapagkat siya'y tulad sa apoy ng nagpapadalisay, tagapagdalisay at tulad sabon ng mga tagapagpaputi. Sino pong gustong pumuti? Wala. Ano yung ginagamit? Metathyon ba yun? Gluta. Ano ba yung metathyon? Sorry. Talatang 3. Buti ang gising kayo, no? Siya'y upong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi at kanyang lilinisin tulad sa ginto at pilak hanggang sila'y maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. Ayun. Gumawa po ako ng isang anchor theme, no? Ang sabi ko dyan ay maging dalisay ang bawat isang lingkod ng Diyos sa taong 2026. It's a purification process. So ito yung sinasabi ni Malakias na dadaan sa refiner's fire o kaya sa sabon na tagapagpaputi, tagapaglinis, no? Sa ngayong umaga ay tatalakayin po natin yung isang karuktong. Tignan po muna natin yung nakaraan. Talagang may failure in... Ay, uli. Dalawa po yung pakay natin, no? Dalisayin at hubugin. Last week, binasa po natin yung Potter's verse galing po sa aklat ni Jeremiah. At sabi naman ni Malakias, ang pakay upang ang maging handog ng mga kaparian ay katanggap-tanggap, righteous. No? Ayun, gumagana na. So, yan po yung pinakita natin last week. Pagsabay na po natin, yung refiner's fire po kasi ay pagpapadalisay po ng mga metal. Hindi lamang ginto, maging nickel, maging iron. Pero ang kadalasan pong ehemplo o modelo ay ginto. Kasi yan po yung pinaka daluyan o sandigan ng kayamanan. Noong pa mang una, no, hanggang sa kasalukuyan. So makikita po natin yung proseso. Yan po isang continuous process. So kung gumagawa po ng ginto ang central bank, ganyan po ang ginagawa nila. Paglabas po dyan ay bara-barang ginto na nagkakahalaga ng malaking sum ng pera. No? Ang sinasabi ni Malakias,
tayo ay dadaan sa isang proseso na kung saan ang bawat isa sa atin ay magiging katanggap-tanggap sa paglilingkod sa Panginoon. Wariin po natin, hindi ito kaligtasan. No? Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Tayo po ay ligtas na, tayo po ay matuwid sa harap ng Diyos kapag nasa atin si Jesus. Ang sinasabi po diyan, tayo po ay hinuhubog, tayo po ay hinuhugis, tayo po ay dinadalisay upang ang ating paggawa sa kaharian ng Panginoon ay katanggap-tanggap sa ating Diyos. Marami po kasing nagsasabi na, tinanggap ko na si Jesus. Maaari ko nang gawin ang dapat kong gawin, ang gusto kong gawin. Walang pagbabago sa kanilang mga buhay. Lumalabas kasi ron, nandun lang sila sa raw, no, sa hilaw, o kaya man lamang dun sa gitna, no? Dun sa wala, hindi nakikita, no? Wala. Nakikita? Hindi. Ayun. Ang gusto ng Panginoon, lumabas tayo sa prosesong ito na matuwid ang ating puso, matuwid ang ating ihahandog sa Kanya. Last week, ano po ang tinalakay natin? Ayun na naman. Diba? Ang sabi ron, Hebrews 4:12, di po ba? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas. So, yung una pong segment na tinalakay ko ay ang salita ng Panginoon. Dinaanan natin yung word, no? Sabi natin siya yung logos, siya yung next slide nga. Tapos, siya yung rema, siya yung sinasabi natin, yung logos, yun yung pagsasalita sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kapag ka po tayo ay nag-aral ng salita ng Panginoon, ito po ay nagkakaroon sa atin ng effect. No? Kasi ang sabi dun sa 4:12, at kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at hangarin ng mga puso. So yan po yung tatlong sangkap. Ngayong umaga, punta po tayo sa pangalawang sangkap. Yan po yung tinalakay natin last week, logos at yung rhema. No? So ang sabi ko, kaya nga sabi ko, labas kayo na 1/4 sheet, mag-exam tayo. Hindi. Kailangan nakalubog o naka-immerse tayo sa salita ng Panginoon. Wala pong substitute doon. Sa term po namin sa corporate, hindi po siya negotiable. Kung gusto nating lumago, kung gusto nating maging matuwid sa ating Panginoon, kailangan mababad po tayo sa salita ng Panginoon. Ang trade-off dyan ay oras. Ang trade-off dyan ay pagbibigay ng tamang o sufficient na panahon para sa pag-aaral. Kung kayo ay magre-rely lang tuwing umaga na sasabihin namin mga pastor sa inyo, yun po ay hindi sapat. Yun po ay hindi angkop o hindi siya sufficient para kayo dumaan dun sa sinasabi nating proseso. Hindi nyo na-internalize yung word, hindi nyo na-internalize o
na isa sa buhay. Kasi maya-maya, pagkatapos ng ating gawain, ang iniisip ng bawat isa ay ano na ang gagawin ko mamayang hapon. Ako ba'y matutulog? Ako ba'y magpupunta sa shopping mall? Ako ba ay marami na, di ba? So, ang ginagawa po, yung reference lang sa atin ay ginagawa po ng mga Bereas na binanggit po ni Pablo. So, lumalim sila sa salita ng Panginoon dahil sila po ay matyagang nag-aaral. Ngayong umaga, ito po yung challenge ko last Sunday. Hindi ko po kayo tatanungin kung may dala kayong Bible, o may dala kayong notebook, o may dala kayong ballpen. Yung ballpen po, ingatan nyo kasi deadly weapon yan, di ba? Yan lang po yung ating, para po tayo matuto, isa pong masusing disiplina ang magsulat, makinig, at magbasa. Yan po ang ituturo sa atin ni Judith, Sister Judith at ni Brother George sa Sunday, di ba? Kung paano magturo. Kasi sa pagtuturo, gaya po namin, kailangan namin alam yung tinuturo. Kayong nakikinig, darating din ang panahon na kayo ang magtuturo. Ang sabi po dyan, ay yan lang po yung sinabi ko na ang mahalaga po dyan yung cannot buy one Bible, sabihin niyo po kay Sister Jonah, siya po ang magpaparaya ng Biblia niyo. Ngayong umaga, ay puntahan po natin yung part 2. So, Word, Church, and Prayer. Pag tinignan niyo po, 4 po ang linggo ng January. 3 topic po lang yon. Yung 4th topic, surprise yun. So, ang sinasabi ko, ito po ay cumulative. Isipin nyo lang po na nag-aaral tayo ng isang 3-unit course. At pagdating po ng ika-4th Sunday, meron po tayong isang sulit. Ngunit ngayong umaga, tingnan po natin yung pangalawang sangkap. Ayun. Kapag ka pinag-uusapan po ang iglesia, marami pong connotation yan. Marami pong definition, marami pong maaari tayong gawing reference. Church sa Ingles, iglesia sa Espanyol, na inadapt na po ng Pilipino. Sa wikang Griego, ang tawag po dun sa translation ay ecclesia, no? Ibig sabihin lang po nun ay isang assembly o isang kalipunan. So ngayon, isa po tayong assembly. So tayo po ay isang group, no? Yan po ay isang sinasabi natin na ecclesia. So, specific po yon dahil sinabi na called out once. Ibig sabihin, tinawag po ng Diyos. So, ang simbahan ay hindi po building. Ang simbahan, hindi po structure. Well, structure in a sense, ito po ay composed ng mga tao. Composed ng mga mananampalataya. Sa Greece po, nung panahong yon, sila po ay mahilig sa isang paggagather, no, sa isang assembly. Ang mga Griego po ay sila po yung pinagsimulan ng mga malalalim na filosofiya, malalalim na pag-aaral, at ang kanila pong ginagawa, madalas po silang may assembly at sila po ay nag-uusap-usap at
tinatalakay. Kaya yun po yung word na ginamit, ecclesia. Yan po ay technical term. Pagka nag-aral po tayo ng theology, ay marami pong kahulugan ng church. Sasabihin natin, ang simbahan ay isa pong institusyon. Yan po institusyon na kung saan nandyan tinuturo ang moralidad, nandyan tinuturo ang tungkol sa Panginoon, at nandyan tinuturo tungkol sa pananampalataya. Ngunit, hindi ko po gagawin yon. Ang gagawin po natin ngayon, tingnan po natin yung sinabi ni Rick Warren na sa palagay niya, ano ang church. Ito po yung sinasabi kong contemporary definition. Pag sinabi po natin contemporary, pangkasalukuyan. Kapag kahinati po natin ang kasaysayan, yung sinauna ay tinatawag po nating ancient. Tapos yung mga kalagitnaan ay medieval. Tapos merong modern. Yung modern history ay siguro mga 1900s o panahon po ni Jose Rizal. Yun po yung modern. Pagdating po ngayon po ay sinasabi nating contemporary. Yan ay pangkasalukuyan. Si Rick Warren po ay, sino po nakakaalam ng purpose-driven life? So, malaki pong, ibig sabihin, malaking bahagi yung aklat niya sa pagsulong po ng Ebanghelyo. Ngunit hindi po yan ang context nito. Ito po yung sinabi niya. At nung aking pong pinag-aaralan yung tatalakay ngayong umaga, nanalangin po ako, sinabi ko na madalas tinatalakay natin ng iglesia galing sa point of view ng mga theologians. No? Hindi naman po tayo lahat theologians. Ako po ay hindi. Siguro si pastor, no? Hindi rin. So, nung nakita ko po to, habang ako ay nagre-research, sabi ko, timely na malaman po natin. Lahat po tayo ay mayroong basic needs, di ba? Basahin ko na lang po yan para nang sa gayon ay makita po natin sinabi ni Rick Warren. Sabi niya, He created the church to meet your 5 deepest needs. Bakit ba kayo pumupunta dito sa sanctuaryo? Bakit ba kayo nakikinig? Yung iba, nakikinig ako, pastor, para makatulog ako. Kasi ang ganda ng boses niyo, parang hili-hili. O nagpupunta ako dyan para makita ko yung aking minamata. O makita ko yung aking kaibigan. Ito po yung sinabi ni Rick Warren. Sabi niya, merong 5 deepest needs daw ang bawat isang tao. A purpose to live for, people to live with, principles to live by, professions to live out, and power to live on. Ang maganda dyan yung huli. There's no other place on earth where you can find all of these benefits in one place. Nung binabasa ko po ito, binalikan ko yung Acts, no? Tinignan ko yung Hebrews na main text natin sa umagang ito. At makikita po natin yung sense na sinabi ni Rick Warren. Ayan po yung sinamarize. Kung gusto niyo pong picturean at wala kayong notebook, pwede niyo picturean. Ayan. So, 5 po yun, no? So, kada isang oras tayo. So, ilang oras yun? 5 oras, no? Okay. Number 1, sabi ni Rick Warren, it's a place where
there's a purpose to live for. Basahin po natin yung Hebrews 10:25. Nung ako po ay bagong mananampalataya, nung tinanggap ko po si Jesus, yan po yung isa sa mga tumatak sa aking puso. Sabi dito, at huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na, may highlight po yan, na kapag inyong nakikita na, papalapit na ang araw. Sabi ni Malakias, meron din siyang reference sa pagdating ng Panginoon. Ang mahalaga po dyan, sabi, huwag pabayaan. Do not neglect. Palakasin ang loob. Encourage one another. Hindi lang po ito yung oras ng ating pagtitipon-tipon. Sa kasalukuyan po, halimbawa, young people, meron silang once a month, ang praise and worship every week, sa kanilang practice, meron tayong weekly prayer meeting kahit online. So ito po ay mga uri ng pagtitipon na kung saan itinataas ang salita ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ang sinasabi po rito, ang pakay ay tumingin sa kinabukasan, sa future. Alam niyo po ba ang nangyayari ngayon sa buong mundo? Sige po, kunwari ako si ANC News. Mag-newscast po ako. Sa kasalukuyan po ay mayroong kaguluhan sa Iran. Alam niyo ba yun? Magkakaroon na ng isang malaking revolution siguro at babagsak na po yung kanilang ayatollah, yung kanilang supreme leader na ang religious sect ay mga Muslim. Hindi po natin inaalipusta ang kanilang reliyon, ngunit yung ginagawa po doon ay hindi nagtumutugma sa karapatang pantao, kaya nagkakagulo po sila ngayon doon. 2 years ago, sinalakay ni Putin ang Ukraine. Tama po. Nung umupo si Duterte, lumakas po ang China sa West Philippine Sea at ginugulo po nila ang buong karagatan na sa Taiwan at sa Japan. Nung 2 weeks ago, pinasok po ni Trump ang Venezuela. Sabi nung isang classmate ko na nakabase sa US, parang tinitingnan na natin yung Armageddon situation. So lahat ng lugar ng mundo ay may kaguluhan na. Hindi nyo pa nahalata na sa Pilipinas ay tahimik. Kasi wala nang baha. Tama ba yan? Tingnan natin sa February. Lahat po ng bansa ay nasa crossroad. Kaninang nag-aawitan tayo, iniisip ko nga yung, saan ba pupunta ang mundo? Nakasulat naman yan. Ngunit malaga pa yung sinabi dyan ng sumulat ng Hebrew. Kaya sila nagtitipon-tipon. Lalong-lalo na kapag inyong nakikita ang papalapit na ang araw. Ibig sabihin lang po nun, ay papalapit na ang pagbabalik ni Jesus at malapit na yung sinasabing kaguluhang mangyayari sa mundo. So sabi ni Rick Warren, there is a purpose to live for inside the church. Pangalawa po, people to live with. Sabi po sa Acts, at araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak
at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Yung pong mga nauna sa atin, panahon ni Pablo, panahon ni Pedro, pagkatapos po nung muling pagkabuhay ni Jesus, pagkatapos po nung pagpunta niya dun sa upper room, sila po ay, tawag sa English ay on fire, no? Sila po ay nagtitipon-tipon araw-araw. Isipin po ninyo, kung araw-araw, tuwing umaga, nandito kayo, at si Pastor Olan nagsasalita. Si Pastor Olan Lunes, si Pastor Olan Martes, si Pastor Olan Miyerkules. Joke lang. Araw-araw. Araw-araw, nagpuputol, nagsishare sila ng tinapay sa kanilang bahay. Maaaring sabihin natin, simple lang yung buhay noon, no? Pero ang buhay ng tao ay hindi nagbabago. Maaaring sa pananaw natin, ay wala ba silang trabaho? Wala ba silang event na pupuntahan? Meron. Sila ay mga magsasaka. Kung nagsasaka ka, madali siguro yun. Kasi yung pag nagtanim ka na, antay mo na lang, lumago. Sila ay mga nag-aalaga ng hayop. Papalaki mo lang, papatabain mo lang. Diyan nga, maraming hayop sa batasan, di ba? Pinapataba ng kaba ng bayan. Ang problema, kailan ba sila kakatayin? Isipin po ninyo, kung araw-araw nagkikita kayo, sabi nila, kakasawa naman yata yun, no? Magkakahalo yung ating mga mukha. Ngunit, nung panahong yun, excited sila. Gustong-gusto nilang mag-gather. Kasi walang structure noon kundi yung templo. Kasi sila po ay mga Hudyo. Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay isang hentil. Kung ikaw ay hentil, wala kang pupuntahang structure. Kung ikaw ay nasa Corinto o nasa Athens o sa ibang lugar ng mga Griego, meron silang templo. Templo ni Athena, templo ng kanilang mga Diyos-Diyosan, no? Ngunit kung ikaw po, sa sinasabi dito sa Acts, doon sa kanilang Jerusalem, ang templo po doon ay templo ng mga Hudyo. Karamihan po sa kanila ay mga Hudyo, at nung sila po ay nakatanggap ng salita ng Panginoon o tinanggap nila si Jesus, sila po ay excited doon sa katotohanan yun. Alam ko po, nung tinanggap natin una si Jesus, tayo pong lahat ay excited. Tama po ba yun? Sino pong hindi excited nun? Ako po, excited ako nun. At nung nasa campus kami, halos araw-araw po kaming nagkakaroon ng, hindi pa cell group tawag nun Bible study. So araw-araw po ay nag-share kami ng salita ng Panginoon. Kami nga po ay tinatakbuhan ng mga tao pag nakita na nila kami. Ngunit, yung excitement na yon, kapag ka nasa atin na po, ay kadalasan, nabubuhusan po ng malamig na tubig at tumatamlay po ang bawat isa. Hindi ko nga alam kung ang excitement natin ay kasalukuyan pa rin, ngunit alam ko po na maaring ito ay humupan. Ngunit dito, ang sabi ni Rick Warren, it's a place people to live with. So tayo po ay magkakapatid. Tayo po ay iba po yung
Meron po tayong pamilya, tama po yun. Meron po tayong nanay, tatay, anak, asawa na by blood, no? Tayo po ay magkakapamilya dahil kay Jesus sa pamagitan po ng Espiritu Santo. Ayan po yung ginagawa ng mga taong yon nung sila. Ito ay hanggang siguro mga 300 years after nung resurrection. At nawala na po yon nung na-establish na po yung sinasabi nating institusyon ng simbahan. Naging tawag po dyan, naging monolith na po o isang malaking organisasyon ang simbahan. Nandiyan na po yung iglesia ng mga Katoliko, nandiyan na po yung mga Protestante, at nawala na po yung maliliit na pagtitipon. At nung panahon na yon, nawala na rin yung mga Hudyo dahil sila po ay i-disperse na po ng mga Romano taong AD 70. So wala na po yon. So yung Acts po kasi, nangyari yon mga taong AD 50 to 55 siguro. At noong AD 70, lahat po ng Hudyo ay dinisperse na po ng mga Romano. Nawala na po sila. Hanggang noong 1948, bumalik po sila sa dako po ng Israel. Anyway, another story. Ang mahalaga pong maunawaan natin ay araw-araw habang sila ay magkakasama sa templo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa baybay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. May excitement po sila sa kanilang pananampalataya. May excitement po sila sa kanilang fellowship. People to live with. Pangatlo po, principles to live by. Sa Acts pa rin po yan. Kasi napakahalaga po nung yung portion na yun ng Acts, no? Acts 2. Makikita po natin doon kung paano nag-behave o ginawa ng mga ninuno natin sa pananampalataya yung kanilang paniniwala. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol ng tinapay at sa mga pananalangin. Yung principles to live by, mahaba pong talakayin yan. Ang salita ng Panginoon na tinalakay ko nung linggo, yan po yung summary, yan po yung embodiment ng mga prinsipyong dapat nating sundin. Sila po, nung panahon yon, ang mga prinsipyong ito ay tinuturo po ng mga apostol. Bakit po? Yung mga apostol ay tinuruan ni Jesus. Tama po. So yung mga apostol, 11 na lang sila, di ba? Tapos nadagdag yung isa nung namala si Judas. Pero yung 11 yon, kasama si Pablo, ay tinuruan personal ng ating Panginoong Jesus. So sabi nga, kung lahat isusulat, yung ituro ay hindi magkakasya po sa isang aklat. So marami pong tinuro sa kanila at kung baga sa pag-aaral, yung master ang nagturo dun sa susunod at yung mga taong ito ay one level lang below the master. Kung baga sa pagtuturo ay si Pastor Ola ng master, may isang nasa baba, kayo po yung susunod na tinuturuan. Kumbaga sa mga eksperto, si Jesus yung eksperto, nagturo siya directly doon sa mga apostol niya at yung mga nakikinig ng panahon na yun, narinig nilang direct yung sinabi ni Jesus. So, sa larangan po ng legal matters, maaring sabihin na nating
hearsay, no? Kasi hindi na si Jesus yung nagtuturo. Pero second level lang yun. Napaka-ikli ng panahon ng yung in-between. Kaya halos fresh na fresh yung tinuturo ng mga apostol sa kanila. So kung ang ating pagnanasa ay matuto, napakagandang sitwasyon po ng mga taong yon na tinuturuan nila Pedro. Kapag tinignan po natin yung libro ng Acts, makikita po natin kung gaano karami yung mga tinuturuan nila. Hindi lamang mga Hudyo, kundi iba't ibang lahi na nandun sa lugar na yon. So, yung principles to live by ay nakapaloob na po yan sa banal na kasulatan. Mahalaga po na ang banal na kasulatan ay maunawaan natin, hindi lamang spiritual direction, hindi lang spiritual na guidance, kundi meron po itong moral guidance para sa atin. Bakit ko na naman nasabi yun? Dahil ang ating pong lipunan ay lipunan ng mga tiwali. Alam po ba yung mga tiwali, ano? Lipunan ng mga korap. Lipunan ng mga magnanakaw. Lipunan na ang interest nila ay sarili lang nila. Dito mahalaga pa rin. Hindi ko lang babasahin. Dahil dyan, itong mga taong ito, kasi yung kasunod na chapter, maaalala niyo si Ananias, sila ay nag-dispose ng kanilang mga ari-arian. Pinagbili nila yung lupa. Pastor, Olan, ilang hektarya ba lupa mo na maaari nating ipagbili? Pinagbili nila yung mga lupa nila, mga ari-arian, pinagsama-sama para tulungan ang bawat isa. Dito, anong ginagawa ng mga tao rito? Kung wala silang moral guidance ng salita ng Panginoon. Principles to live by. Hindi po ako nagsasabi ng as if holier than thou. Marami po akong kasalanan. Ngunit, hindi po ako nagnakaw sa kaba ng bayan. Hindi po ako nagpasasa sa kayamanan ng bayang ito. Di kagaya ng mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. Kaakibat po niyan ay yung pang-apat. Profession to live out. Ang sabi po kasi ng definition niyan, to profess something is to openly declare it. So, ang sinasabi po yan ay yung profession of faith. Yung confession ng ating pananampalataya. Yung pagpapahayag na ako, ikaw, kayo ay mga mananampalataya ni Jesus. When we use the term profession of faith, we usually refer to a person's public declaration of his or her intent to follow Jesus Christ as Lord and Savior. Because words do not always reflect the true condition of the heart, a profession of faith is not always a guarantee of true salvation. So, ibig sabihin po kasi niyan, pagka kinonfess mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, hindi po yan necessarily na proof na ikaw ay ligtas. Ang kaligtasan po ay nangangahulugan, magkakaroon po ng pagbabago sa inyong buhay. Kaya, yung principles to live by na nakaraang topic ay napakahalaga pong iugnay dito. Kasi, yun po yung transformation process.
dun sa individual na naniniwala sa ating Panginoon. Ibig sabihin po yan, kaya nga yung tayo tumadaan sa proseso, tayo pa ibinabago ng salita ng Panginoon. Kung hindi po natin pinag-aaralan yon, hindi po natin malalaman yung katotohanan. Sabi nila, marami po nagsasabi, ay yung 10 Commandments, hindi na, hindi na. Paso na yan. Hindi yun paso. Anong sabi ron? Huwag kang magnakaw. Diba? Paso na ba yun? Hindi. Huwag kang mangalunya. Paso na ba yun? Hindi. Huwag mong do not covet your neighbor's wife or property. Paso na ba yun? Hindi. Wala lang nakagawa nun. Kaya hindi tayo umabot sa antas. Ngunit hindi yun paso. Yun pa rin ang moral guidance. At tayo, bilang isang nasyon ng Pilipinas, nagsasabi tayo ay 85% Christian. Nasaan yung prinsipyong yun? Nasaan yung profession na yun na sinasabi natin na tayo ay tagasunod ni Jesus? Nasaan yun? Kaya gusto ko pong ihayag sa inyo para sa atin as individual bilang kasapi ng PMC Marikina. Malapit nang maging independent ng PMC Marikina, NCR District. Hindi na tayo kasama sa Rizal. Hindi pa naman tapos yun. Ang gusto kong ipahayag sa inyo, yung sinasabi rito, pag kinonfess nyo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, kaakibat niyan yung prinsipyong dapat nyong sundin. Mabigat po yun. At yan po ay araw-araw nating dadalhin, araw-araw nating pag-aaralan. At kung hindi natin po binabasa ang ating manual, hindi po natin malalaman. Huwag po kayong umasa sa akin, kay Pastor Olan, kay Pastor Dante, na ibibigay lahat. Dahil kami rin po ay sumusunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon. On your own, dapat nyong... Sino pong hindi marunong magbasa? Wala, di ba? Sino po hindi marunong sumulat? Wala rin. Sino po hindi marunong makinig? Marami siguro. May faculties po kayo ng being a human being. Yun po yung ganda ng creation ni God. Hindi po enough yung sinasabi ko. Yung mga isip nyo, dapat yan ay gumagalaw, nagsusuri, nag-aaral. At katapusan yan, kayo ay magiging dalisay na lingkod ng Diyos. Panghuli po. Oops, sumabit na naman. Ting. Power to live on. Ayun. Sabi po ni Matthew, at sinabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Dito po yung iglesia po, yan po yung tinayo ni Jesus. Yan po yung sinasabi natin in simple terms, Christian church. Bakit may power to live on? Anong kapangyarihan ng iglesia? So, paliwanag po, no? At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. So, wala pong anumang kapangyarihan ang maaaring bumuwag, ang maaaring sumira
sa iglesyang tinayo ng ating Panginoong Jesus. Kasi yung Hades po, yun po yung extreme example ng kabilang banda ng langit, ng kalangitan. Wala pong masamang kapangyarihan ang maaaring bumuwag ng kanyang iglesia. So sa loob ng iglesia, merong kapangyarihan to live by. Tayo po ay nabubuhay physically. Ngunit nung tinanggap natin si Jesus, tayo po ay nabuhay spiritually. So ang iglesia ay isang spiritual creation. Ang iglesia ay kalipunan ng mga mananampalatayang may Espiritu ng Panginoon. At tutunghayan pa natin sa mga susunod kung ano yung kapangyarihan na binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa. So, ang sabi ni Rick Warren, ang church is o addresses the deepest need ng tao. Purpose to live for, people to live with, principles to live by, professions to live out, and power to live on. So, sa isang kataga, ano pang hahanapin nyo? Wala na, di ba? Hindi lang pader ang nasa sandalan nyo, kundi ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ay, sabihin na iba, ay, puro spirito naman pinag-uusapan nyo. Yung reality ng pananampalataya ay nakikita po hindi lamang sa individual, kundi doon sa assembling yon, sa kalipunang yon. Sa mga susunod na panahon, ang aking panalangin sa loob ng iglesyong ito, mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon na naranasan nung panahon nila Pedro at nila Pablo. At dito na po ako magwawakas. Okay, ayaw din. Ayun. Nakita na kayo ng kawa? Yung nagluluto pag piyesta. Yung kawa ay malaking di ba? Malaking kawali. Cauldron sa English po kasi yun. No? Ayun, isang kawa. Ang iglesia ay isang kawa. This is a cauldron. Parang, pa rin yan? Parang refinery pa rin, no? Madalas pagka sinabi natin cauldron, minsan makikita nyo yung ginagawa ng mga witch, di ba? Naghahalo ng mga concoction, ng mga yung kanilang papainom sa kanilang mga kukulamin. Pero yung cauldron po ay isang representation na kung saan hinahalo at pagkatapos haluin yung mga sangkap, meron pong lalabas na final product. So, ang iglesia po ay isang cauldron, isang kawa, no? Where the word is preached, sabi ko dyan, ang salita ay tinuturo, ang salita ay sinasagawa, at ang salita ay nagiging totoo sa bawat isa. The word is preached and taught, the word is practiced and applied, the word becomes real and rema. Isipin po ninyo, kung kayo man ay nasa labas ng sanktuaryong ito, kayo ay kasama pa rin sa institusyon ng iglesia. At kaya sabi nga ni Mateo, kung nagkatipon-tipon ng 2 o 3, ay yun ay may kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. At
next week, tatalakayin po natin ang ikatlong sangkap para maging sapat yung ating proseso. Ang hiling ko po ay basahin nyo yung aklat ng Hebreo at dagdag po yung aklat ng mga gawa. Pag nagbasa po kayo, kagaya ng sinasabi ko, kung nagbabasa kayo ng comics, enjoy nyo, di ba? So magbasa kayo as enjoyment, no? Hindi naman siya, ito mga sinulat ng mga apostol, ang Acts po ay sinulat ni Lucas, ang sumulat po ng Hebrew ay hindi alam kung sino. Ngunit, yan po ay hindi malalim na malalim. May mga theologically challenging na mga concept, pero sa pangkalahatan, ito po ay inyong maunawaan. Dahil nga lahat po tayo ay binigyan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu at yan po ang magpapaunawa sa atin. Subukan po ninyo. Huwag niyo pong i-take yung aking word. Sa English po kasi, the proof of the pudding is in the eating, di ba? Sino po nakakalam ng pudding? Wala. At tinapay na luma. Paborito ko po yun. Yung word na yun, the proof of the pudding is in the eating. Hindi mo malalaman na pudding yun kung hindi mo kakainin. Sinasabi ko po, subukin ninyo, tunghayan ang inyong mga banal na kasulatan, maglaan kayo ng panahon, magsulat, at kung may tanong kayo sa Sunday, tanongin niyo si Pastor Olan. Wala kasi si Pastor Dante. Ang aking panalangin ay, sana po, meron po tayong natutunan last Sunday, natutunan ngayong Sunday. Sa Sunday po, hindi pa yung conclusion. Kasi sabi ko nga, surprise yung fourth Sunday. At yun po yung totoong hamon. Yun po yung totoong magiging challenge natin. Sino po nandito last Sunday? Taas po ang kamay. Baba po. Sino po yung wala? So, lahat kayo enrolled, no? Okay. Kasi, ang sinasabi ko, maganda pong maunawaan natin itong series na ginagawa ko. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Katapusan ng mundo. Katapusan ng Enero. At pagkatapos po nun, sabi namin sa corporate life, let us roll up our sleeves and start to work. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong iglesia na tinatag nyo para po sa inyong mga anak. Salamat po sa inyong bayan sa Marikina. Salamat po dahil sa ngayon kami po ay dadaan sa apoy ng paglilinis. Sa apoy na kung saan ang iyong mga anak, bawat isa po sa amin, ay magiging dalisay na lingkod. Maraming salamat po sa umagang ito. Ito po, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po.